Magandang araw po sa inyo, aking mga minamahal na lolo at lola. Kung narito kayo ngayon, ibig sabihin, naghahanap kayo ng katotohanan. At tama kayo sa pagiging maingat. Dahil ang balitang ito tungkol sa 3,000 pension add-on ngayong Mayo 2026, maraming nagsasalita, pero kakaunti ang nagsasabi ng totoo. Kayo po ay nagtrabaho ng matagal, nagbuwis ng pawis, nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Kaya naman ang bawat piso ng inyong pensyon, kinita ninyo iyon, hindi basta regalo iyon. At bilang inyong kaibigan dito sa channel na ito, tungkulin ko na tiyaking huwag kayong maiwan sa dilim tungkol sa inyong nararapat na benepisyo. Manatili po kayo. Maraming matutunan tayo ngayon. Ano ba talaga ang 3,000 pension add-on? Mga kaibigan, bago tayo lumayo sa paksa, linawin muna natin kung ano ang tinutukoy nating 3,000 add-on. Noong nakaraang ilang buwan, nagkaroon ng malawak na talakayan sa pamahalaan tungkol sa Special Pension Supplement o karagdagang ayuda para sa mga retiradong miyembro ng SSS, Social Security System, at GSIS, Government Service Insurance System. Ang 3,000 na ito ay hindi isang permanenteng pagtaas ng buwanang pensyon. Ito ay isang one-time or limited release supplemental payment na inilaan para sa mga pensyonero na nakakatugon sa partikular na mga kondisyon. Ngunit bakit maraming kalituhan? Dahil po, may tatlong magkakaibang uri ng dagdag na nabanggit sa mga opisyal na pahayag. Una, ang Cost of Living Adjustment, COLA. Ito ay ang regular na pagsasaayos ng pensyon batay sa inflation rate ng bansa. Hindi ito bagong programa. Ito ay parte ng patakaran ng SSS at GSIS. Ang COLA ay karaniwang inilalabas kasabay ng regular na pensyon, kaya hindi ito kailangang hintayin ng hiwalay. Pangalawa, ang Anniversary Bonus o 13th month. Para sa mga miyembro ng GSIS, may kasaysayan ng pagbibigay ng espesyal na bonus sa katapusan ng taon o sa partikular na okasyon. Ang ilang balita ngayong Mayo 2026 ay may kinalaman sa advance release ng ganitong uri ng bonus. Pangatlo, ang emergency subsidy mula sa DSWD o iba pang ahensya. Minsan, ang 3,000 ay nagmumula hindi sa SSS o GSIS, kundi sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, bilang bahagi ng programang pangtulong sa matatanda tulad ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ang programang ito ay nakatutok sa mga senior na hindi saklaw ng SSS o GSIS at walang regular na pinagkukunang kita. Kaya sino ang makatatanggap nito sa Mayo 2026? Batay sa pinakabagong impormasyon mula sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno ngayong Marso hanggang Mayo 2026, narito ang tatlong kategorya ng mga tatanggap. Kategorya A, SSS Pensioners. Ang mga miyembro ng SSS na may aktibong pensyon at pumasa sa kanilang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay maaaring makatanggap ng supplemental payment. Ang halaga ay nag-iiba depende sa inyong bracket ng pensyon. Ngunit may inanunsyo na minimum na $3,000 para sa mga nasa pinakamababang antas ng pensyon. Kategorya B, GSIS Pensioners. Ang mga retired government employees na miyembro ng GSIS at nagsagawa na ng kanilang biometric update o life verification ay kasama sa listahan ng mga bibigyan ng karagdagang release ngayong Mayo. Kategorya C, Indigent Seniors sa DSWD. Ang mga lolo at lola na walang SSS o GSIS at nakatala sa listahan ng DSWD bilang Indigent Senior Citizens ay patuloy na tumatanggap ng 500 bawat buwan o 3,000 bawat 6 na buwan sa ilalim ng Social Pension Program. Ang semi-annual release ngayong Mayo 2026 ay inaasahang sabay na mailalabas sa iba pang buwanang benepisyo. Sabay ba ito sa regular na pensyon? Ito ang tanong ng lahat at ang sagot ay depende sa kategorya ninyo. Para sa mga SSS pensioners, ang anunsyong supplemental payment ay maaaring mailabas ng hiwalay sa inyong regular na buwanang pensyon. Ibig sabihin,
May dalawang transaksyon kayong dapat abangan. Ang inyong regular na buwanang pensyon na dumating na ayon sa inyong staggered release schedule batay sa ending digit ng inyong SSS number at ang add-on na maaaring dumating ilang araw pagkatapos. Para sa mga GSIS pensioners, ang karaniwang paraan ng GSIS ay pinagsama ang mga karagdagang benepisyo sa regular na release kaya isang deposito lang ang makikita ninyo sa inyong account. Ngunit mas malaki kaysa dati. Para sa mga DSWD beneficiaries, ang 3,000 semi-annual payout ay karaniwang magkaibang transaksyon. Matatanggap ninyo ito sa pamamagitan ng inyong land bank o DBP account o sa pamamagitan ng cash out sa opisyal na pay points. Si Lola Nena, 68 anyos, ay dating empleyado sa isang pribadong kumpanya sa Maynila. Nagretiro siya noong 2019 at kasalukuyang tumatanggap ng 5,200 buwan ng SSS pensyon. Ang kanyang SSS number ay nagtatapos sa digit na 5 kaya ayon sa staggered release schedule ng SSS, ang kanyang regular na pensyon ay inilalabas tuwing ika-15 ng bawat buwan. Ngayong Mayo 2026, regular pension 5,200. Inaasahang dumating Mayo 15, 2026 D3000 supplemental add-on. Batay sa guidelines, ang add-on ay inilalabas 3 hanggang 5 araw pagkatapos ng regular na pensyon para sa mga SSS members. Inaasahang karagdagang deposito Mayo 18 Cebu 2026. Kabuang tatanggapin ni Lola Nena sa Mayo 2026, 5,200 plus 3,000 may 8,200. Ngunit, may babala para kay Lola Nena. Kung siya ay may SSS salary loan o calamity loan, ang kanyang add-on ay maaaring ma-offset o mabawasan ng kanyang outstanding na utang. Ang prosesong ito ay tinatawag na clawback, benefit offset. Isang automatikong sistema ng SSS kung saan ang inyong overdue na utang ay ibinabawas sa inyong benepisyo bago ito mailabas. Halimbawa ng clawback. Supplemental add-on, T3,000 outstanding SSS loan balance, overdue, buwan 200 aktual na matatanggap, T3,000, PAN 208, buwan 2,800. Payo, tiyakin muna ninyo sa My SSS portal, my.ss.gov.h, kung may natitirang balance ang inyong loan bago umasa sa buong 3,000. Si Tatay Erning, 72 anyos, ay 30 taong naglingkod bilang guro sa isang pampublikong paaralan sa Cebu. Nagretiro siya noong 2015 at tumatanggap ng 18,500 buwan ng GSIS pensyon. Bilang GSIS pensioner, ang kanyang pensyon ay direktang naikredito sa kanyang GSIS e-card tuwing ika-once ng buwan. Ngayong Mayo 2026, ang GSIS ay nag-anunsyo ng pinagsama na release, regular pension, 18,500 anniversary supplemental benefit, 3,000 kabuang deposito sa Mayo 1, 2026, 21,500. Ngunit may policy loan si Tatay Erning mula sa GSIS na may buwanang deduction na 2,300. Net na matatanggap ni Tatay Erning, 21,500, 2,300 loan deduction. Term 19,200. Makikita ni Tatay Erning ang breakdown ng kanyang deductions sa pamamagitan ng GSI Zone mobile app. Makikita niya doon ang breakdown ng gross pension, mga deductions, at net na halagang inilabas. Si Lola Caring, 75 anyos, ay dating magsasaka sa Batangas. Hindi siya nakapag-SSS dahil self-employed siya ng kabataan. Nakatala siya sa DSWD bilang indigent senior citizen at tumatanggap ng social pension. Ang social pension ay 500 bawat buwan na inilalabas ng DSWD tuwing 6 na buwan, semi-annually. Kalkulasyon ng semi-annual release, 500 x 6 buwan, Harnazaret Stern 3,000 towers. Kaya ang 3 na matatanggap ni Lola Caring ngayong Mayo 2026 ay hindi isang bonus. Ito ang kanyang naipong 6 buwan ng social pension mula Enero hanggang Hunyo 2026. Matatanggap niya ito sa pamamagitan ng kanyang land bank or DBP account o sa pamamagitan ng opisyal na pay point ng DSWD sa kanilang barangay. Mahalagang tandaan, kung si Lola Caring ay hindi dumalo sa verification ng DSWD o hindi nakapag-update ng kanyang status, maaaring ma-hold ang kanyang bayad. Kaya laging makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office. Mga kaibigan, dito ay kailangan nating maging seryoso at maingat. Babala.
Bilang 1, ang ACOP, huwag kalimutan. Para sa mga SSS pensioners, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang taunang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan na kayo ay buhay pa at tumatanggap pa ng inyong pensyon. Kung hindi kayo nakakumpleto ng ACOP sa itinakdang petsa, ang inyong pensyon, kasama na ang anumang add-on, ay automatikong ihihinto ng SSS. Ang ACOP ay maaaring gawin sa anumang SSS branch online sa pamamagitan ng My SSS portal para sa ilang miyembro. Sa pamamagitan ng mga accredited banks na may SSS partnership, huwag po ninyong hintayin ang huling minuto. Gawin ang ACOP bago pa man mag-expire ang inyong deadline. Babala bilang DO, ang clawback benefit offset. Tulad ng nabanggit sa ating mga senaryo, ang clawback ay isang sistema ng SSS at GSIS kung saan ang inyong overdue na utang ay automatikong ibinabawas sa inyong benepisyo. Walang abiso ang ipinadadala, basta mababawasan ang inyong matatanggap. Solusyon, mag-login sa My SSS o GSIS Zone at tingnan ang inyong loan balance. Kung may overdue kayo, makipag-usap sa branch tungkol sa restructuring bago ang release date. Babala. Bilang 3, mga scammer na nagpapanggap na SSS o GSIS, ito ay napakahalaga. Ngayong may balita tungkol sa 3,000 add-on, maraming scammer ang gumagamit nito para mandaya ng mga senior citizens. Mga palatandaan ng scam. Tumatawag o nagtitext na kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang add-on. Humihingi ng inyong SSS, GSIS number, birthday o bank account details sa telepono o SMS. Nagpapadala ng mga link sa peking website na kamukha ng opisyal na portal. Tandaan, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng bayad para ilabas ang inyong benepisyo. Kung may kahina-hinalang tawag o mensahe, i-report agad sa SSS Hotline 1455 o GSIS 1800-8147-42747. Babala bilang FATR, maling account information. Kung ang inyong bank account na nakatala sa SSS o GSIS ay sarado na o nagbago, ang inyong pensyon at add-on ay hindi maililipat. Pumunta sa pinakamalapit na branch at i-update ang inyong account details bago mag-Mayo 15. Gamitin ang My SSS at GSIS Zone, mga lolo at lola, hindi na kayo kailangang pumunta pa sa branch para lang malaman ang status ng inyong pensyon. Narito ang 2 pinakakapakipakinabang na digital tool. Para sa SSS members, My SSS Portal, website my.ssgov.h app. I download ang My SSS sa Google Play o App Store. Dito makikita ninyo ang inyong contribution history, loan balance, pension status, at kung kalian ilalabas ang inyong susunod na bayad. Kung hindi pa kayo nagrehistro, kailangan ninyo ng inyong SSS number at isang aktibong email address. Para sa GSIS members, GSIS Zone app. I-download ang GSIS Zone sa Google Play or App Store. Dito makikita ninyo ang inyong net pension breakdown, loan deductions, at policy details. Mayroon ding e-card balance checker feature, tips, para sa branch visit. Kung hindi kayo komportable sa online, walang problema. Pumunta sa branch. Ngunit para makatipid ng oras at lakas, sundin ang mga ito. Pumunta bago mag-8 ng umaga. Maaga kayong makapasok sa priority queue bago pa dumating ang maraming tao. Dalhin ang lahat ng dokumento. Valid ID, passbook o ATM card at anumang pinakabagong sulat mula sa SSS GSIS. Gamitin ang Senior Citizens Priority Lane. May karapatan kayo rito. Huwag mahiyang humiling. Magdala ng kasama para sa inyong kaligtasan at kaginhawahan, lalo na kung mahirap ang pagpapaliwanag ng mga proseso. Mga minamahal na lolo at lola, nais ko lang ipaalala sa inyo ngayong araw na ito, ang bawat pisong darating sa inyong account ngayong Mayo 2026, kahit 3,000 man o higit pa, ay hindi luho. Iyon ay ang bunga ng inyong pagod, ng inyong sakripisyo, ng inyong mga taon ng pagseserbisyo sa inyong pamilya at sa bansang ito. Kaya huwag ninyong hayaang manakaw ito ng sinuman, kahit ng scammer,
kahit ng maling impormasyon, kahit ng isang deadline na nalimutan. Ito ang inyong karapatan at kaya nandito tayo para matiyak na nakukuha ninyo ang bawat sentimo ng inyong nararapat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, mayroon kayong magagawa para tulungan ang inyong kapwa senior citizens. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, anak o apo para malaman din nila ang tamang impormasyon. I-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para lagi kayong una sa balita tungkol sa inyong pensyon, mga benepisyo at mga bagong patakaran ng SSS at GSIS. Mag-comment sa ibaba. Ano ang inyong katanungan tungkol sa 3,000 add-on? Nandito kami para sagutin. Mahal namin kayo, mga lolo at lola. Ingat palagi. Hanggang sa muli.